Many people believe that the Toyota Fortuner is a durable and reliable car. Isa na ako dun because I have experienced firsthand how this car performs. Pero naniniwala ako na most of the cars nowadays were designed to be reliable. Para sa akin kasi, the car's design is just one aspect that contributes to its reliability. Malaking bagay pa rin sa reliability ng isang sasakyan ay kung paano mo ito alagaan. Hence, the maintenance. Kaya naman sa video na to, we will talk about the things that I do to maintain my Toyota Fortuner to keep it running in great shape, even if it already has more than 150,000 kilometers on the clock. Marami rin kasi ang nagtatanong dun sa first video natin tungkol sa kung paano ko mine-maintain ang Fortuner ko. Kaya naman syempre, isha-share ko sa inyo to. Pero bago tayo mag-umpisa, konting disclaimer lang. I am not an expert mechanic. Just like you, I'm just someone who owns a Fortuner. I just want to keep my car running in perfect condition. Kaya naman throughout the years, I tried different things to find out what works for me and my car. And syempre, you also have your Toyota Fortuner Owner's Manual. Lahat ng sasabihin ko rito ay pawang opinyon ko lamang. Nasa sayo pa rin ang huling desisyon. Klaro ba? Kung oo, let's get started. We're now back with another episode about our Toyota Fortuner. So the first one was about my ownership experience about the Fortuner for the past 9 years. And this one will be all about Toyota Fortuner maintenance tips, as well as the issues na na-experience ko dun sa sasakyan ko over the past 9 years. So if you guys still haven't watched my 9-year ownership review about my Toyota Fortuner, please check it out. And if you're here for the maintenance tips about the Fortuner, please stay tuned until the end of the video. And kung mapapansin nyo pala, wala tayo sa Toyota Fortuner natin ngayon kasi isinabay lang natin yung film sa episode na to sa existing na lakad natin. By the way, this is a 2018 Chevrolet Colorado High Country Storm. And if you guys also want a long-term ownership review of this car, please comment down below. Siyempre, ang pinakaunang i-mention natin when it comes to car maintenance is the engine oil. Kasi for me, ito yung pinaka-important na aspect ng pag-maintain ng sasakyan. Kasi if you have a bad engine oil in your car, it will not definitely last long. And for me, the longevity of a car will heavily rely on your religiousness when it comes to engine oils. Kaya unahin natin to. When I first had my Toyota Fortuner, yung maintenance niya, lagi ko siyang dinadala sa Toyota San Fernando, Pampanga, dun sa casa dun. So I maintained it there for 3 years kasi dahil dun sa warranty niya, di ba? Ang Fortuner at that time nung binili namin yung Fortuner, ang warranty niya is like 3 years or 100,000 kilometers. So minabuti kong dun ko na lang siya ipa-maintain for the first 3 years. So ikaw, kung bagong Fortuner mo, I advise you to stay in the casa at least for the entirety of the warranty ng sasakyan para may peace of mind ka rin sa pagdadrive mo. And then after 3 years, doon ako nag-umpisang mag-explore ng iba't ibang ways para i-maintain yung Toyota Fortuner ko. Andun na yung nagtry ako ng iba't ibang engine oils, nagtry ako ng iba't ibang service centers. Doon din ako natutong i-track yung sariling maintenance schedule ng Toyota Fortuner ko. And syempre doon sa pag-maintain ng Fortuner, hindi lang tayo basta nanguhula. Syempre binasa ko rin yung user manual kasi nandun yung parang perfect maintenance schedule na galing mismo sa Toyota. So that is our parang Bible when maintaining our Toyota Fortuners. Ang kagandahan sa Toyota Fortuner, hindi siya maselan when it comes to engine oils, for as long as high quality yung oils na ginagamit mo, and syempre within the standards na nakasaad dun sa user manual niya. Kung babasahin ninyo yung user manual ng Toyota Fortuner, makikita nyo doon na pwede siya sa 5W30 na oil or 5W40 or 10W40. So sa madaling salita, pwede siya sa mineral oil and synthetic oils.
So I have already tried two types of oils dito sa Fortuner ko. Nakapag-try na ako ng fully synthetic and nakapag-try na rin ako ng mineral oil sa Fortuner. When it comes to oils kasi, ang pinaka-importante dyan ay yung viscosity ng oil. When it comes to fully synthetic, na-try ko na yung 5W40 na synthetic and 5W30. So yung 40 and 30 doon, they pertain to the viscosity of the oil. And here are my observations when it comes to oils na nilalagay sa Fortuner. When you put an engine oil that has a lower viscosity such as 5W30, normally ang mga low viscosity oils ay fully synthetic oils eh. Ang napansin ko when using lower viscosity oils sa Fortuner is that napakaganda ng engine response niya. Kasi nga, mas malabnaw yung oil, mas mababa yung resistance ng oil sa engine. So, kumbaga mas madulas siya. And because of that, ang napansin ko sa Fortuner ko at that time is mas responsive ang engine niya, mas mabilis siyang bumilis, and mas matipid siya sa diesel. And then nung tumaas na yung mileage ng sasakyan ko, lumipat na ako sa higher viscosity oils, kasi higher viscosity oils, especially kapag high mileage na yung engine mo, will provide better protection sa mga pistons ng engine mo. Kaya naman nag-stick na ako sa 5W40 na fully synthetic oil. And by the way, aside from what Toyota offers sa fully synthetic oils, nung nilabas ko na siya sa kasa, ako na nagme-maintain, nakapag-try na rin ako ng iba't ibang brands ng mga fully synthetic oils. At ang pinaka nagustuhan ko na oil is actually yung Mag1 na 5W40 nila. Kasi ang napansin ko dun sa Mag1 nung ginamit ko siya sa Fortuner, napakatahimik ng andar ng makina, napakapino rin ng andar ng makina. And then ang napansin ko rin, hindi siya masyadong nagpo-produce ng smoke kapag hinahataw mo yung engine or kapag dinadrive mo siya at a higher rev range. And after, kasi sa mga fully synthetic oils, ang maintenance intervals dyan is normally sa Mag1 is 10,000 kilometers or every 6 months. And ang napansin ko, even kapag minaximize mo yung 6 months, dun ka mag-change ng oil, hindi masyadong nagda-darken yung Mag1. So kaya gustong gusto ko rin siya. And by the way pala, lahat ng mga brands na i-mention ko sa episode na to, hindi sila sponsored. So everything that I will mention here based lang sa experience ko, and kaya ako ginagamit and sinasabi sa inyo ngayon yung mga brands nito, it's because they work for my car. So mabalik tayo sa Mag1 ngayon. The only drawback with using fully synthetic oils such as Mag1 is medyo pricey sila. Siguro alam nyo na din naman na mahal ang mga fully synthetic oils, and in my case yung Mag1 nasa about 920 pesos plus ata siya. So the Toyota Fortuner uses 8 liters of engine oil every time you change the oil, diba? So 900 times 8 liters, nasa 7,200 pesos na agad yun every time na mag-change ka ng oil every 6 months. So to some people, medyo mabigat siya. And ako naman, kaya naman ako tumigil sa paggamit ng Mag1 is because hindi ko na ma-maximize yung lifespan ng oil. Dahil syempre, busy din sa work, hindi ako masyadong nakakapag long drive, and may mga times na dun sa 6 months, nagamit ko lang yung car for 5,000 kilometers or 6,000 kilometers. And because of that, I looked for alternative oils na pwede kong magamit at a lower cost. Kumbaga yung mas cost efficient para sa akin. That's why I switched to mineral oils. Ang ginagamit ko naman sa mineral oil ngayon is Delo Gold Ultra. So yung Delo Gold Ultra, it also has a viscosity that is rated 40. So pasok din siya sa standards ng Toyota Fortuner. Ang kagandahan pa sa Delo Gold Ultra, it is significantly cheaper than Mag1. So every time na mag-change ako ng oil, nasa lower than 3,000 pesos lang yung ginagastos ko. However, when you're using mineral oils, syempre mas frequent yung pag-change mo ng oil. Sa mineral oil, I change the Toyota Fortuner's oil every 5,000 kilometers or every 3 months. And sometimes hindi ko man nga na ma-maximize yun eh. Kapag may mga times na hindi ako masyadong nakakapag-drive,
even if nasa 3,500 pa lang or 4,000 kilometers pa lang yung na-drive ko, as long as umabot na siya ng 3 months, magpapalit na ako ng oil. And ang kagandahan, dahil inexpensive nga ang Delo Gold Ultra, hindi ka manghihinayang magpalit ng oil kahit na hindi mo pa na-maximize yung lifespan niya. And honestly, I've been using Delo Gold Ultra now for about 3 years, and I plan to continue using it kasi napakaganda ng performance ng engine ng Fortuner, napakatahimik ng makina niya, napakaganda ng andar, napaka-smooth. And just like what I experienced dun sa Mag 1 na fully synthetic na ginamit ko dati, which of course has a higher mileage bago siya palitan, yung Delo Gold Ultra, every time I change the oil after 3 months or 5,000 kilometers, hindi masyadong nangingitim yung oil. So for me, okay din yung Delo Gold Ultra, and kagaya nga ng sinabi ko, I think mag-i-stay na ako dito because cost efficient siya. And here's the thing, since every 3 months or 5,000 kilometers ko dinadala sa service center yung Toyota Fortuner ko, it means mas madalas ko siyang dalhin sa service center. Whereas compared sa fully synthetic, every 6 months ko lang siya nadadala or twice a year, di ba? Pero kung more frequent, which is every 3 months or 4 times a year, it means you get more chance to conduct visual inspections sa sasakyan mo. Kasi normally, di ba, pag dinala mo sa service center yan, ililift nila yung sasakyan mo. So masisilip mo sa ibaba yung sasakyan mo. And syempre, since you're already talking to mechanics, pwede mo nang ipacheck yung mga ball joints ng sasakyan mo, yung tie rod mo, yung wheel bearing mo. So kumbaga kung titignan mo, at least for me, mas magandang madalas nakakapag-conduct ka ng visual inspection sa sasakyan, lalo na kung dinadrive mo to kasama yung family mo, or you always drive ng mga long trips. Parang mas na-enhance yung safety mo, at syempre mas meron kang chance to prevent breakdowns sa sasakyan mo, or to prevent yung mga unexpected na piyesang kailangan palitan, di ba? Kasi nga nakikita mo na sila before the problems happen. Lipat naman tayo ngayon sa transmission oil and differential oil. So as you may know, my Toyota Fortuner is a manual transmission na base model. And so I can speak for Toyota Fortuners na merong automatic transmissions, kasi ngayon sa akin manual siya. And in my case, yung manual transmission oil ng Toyota Fortuner ko, once ko palang pinalitan, and that was when the Fortuner reached 100,000 kilometers. I live in the province, so hindi masyadong worn out yung transmission ng sasakyan ko. So I think yung 100,000 kilometers, enough lang siya. And then we have the differential oil. Actually, itong differential oil mostly hindi alam ng mga tao to, pero kasi ang Toyota Fortuner natin, di ba, meron siyang axle sa likod, and sa loob ng axle na yun is yung rear differential niya. Yung rear differential na yun, meron din siyang laman na gears sa loob. And syempre, yung mga gears, when they grind against each other, kailangan din ng oils para hindi sila mag-overheat, para hindi sila masunog, and para hindi sila masira. And that's why kailangan din magpalit ng differential oil sa Toyota Fortuner natin. And in my case, sa Toyota Fortuner ko, since sobrang dalang lang nila palitan, para minsanan na lang din on my part, sabay kong pinalitan yung manual transmission oil ko and differential gear oil ko nung nakatapak na ng 100,000 kilometers yung Fortuner. And since we're talking about differentials and transmissions, I would also like to mention that my Toyota Fortuner, hindi pa worn out yung clutch niya. So hindi pa ako nagpalit ng clutch sa Toyota Fortuner ko, even if naka 160,000 kilometers na rin siya. Syempre, iba-iba naman tayo ng driving style when it comes to our cars, di ba? May mga tao na at 100,000 nagpapalit na ng clutch, merong mas maaga pa, meron namang more than 200,000 na hindi pa nakakapagpalit ng clutch kasi okay pa yung clutch nila. And that's why yung longevity ng clutch ng isang manual na transmission na sasakyan, sobrang reliant siya sa kung paano mo gamitin yung sasakyan mo. And if you want your manual transmission clutch to last longer, I advise na every time na magpa-change oil ka,
ipacheck mo sa mechanic kung tama pa ba yung pagkaka-adjust ng clutch ng sasakyan mo. And syempre, kailangan develop a proper driving habit na hindi babad yung paa mo sa clutch. That is, halimbawa, sa traffic, you're sitting at a standstill, mas maganda ilagay mo siya sa neutral and just press on the brakes, and then i-engage mo lang siya kapag talagang mag-go ka na. And then meron din yung pag halimbawa traffic sa incline, instead of pressing on the brakes, binababad nila yung clutch and first gear and nilalaro-laro lang nila para hindi umatras yung sasakyan. Pero kasi kung ganun ang practice mo sa pagdadrive, mas maagang masisira yung clutch mo. And mind you, major part ang clutch, and napakamahal ng part na clutch assembly, at napakamahal din ng labor. And syempre, matagal din siyang gagawin. So kapag maagang nasira yung clutch ng sasakyan mo, expect na hindi mo magagamit yung Fortuner mo for a day, and you will really spend quite a lot of money para palitan siya. The coolant is one of the more important aspects of your car. Ang kagandahan naman sa coolant ng mga sasakyan, you don't have to change them as often as changing oils. In my Toyota Fortuner, nagpapalit ako ng coolant once every 3 years. So every 3 years, fina-flush ko yung coolant ng sasakyan, and pinapalitan ko siya ng bago, just to be sure. Although yung iba, they get away with changing the coolant less often, such as minsan 100,000 kilometers, pero ako kasi gusto ko sigurado. Besides, mura lang naman kasi ang coolant eh. So mas gusto kong laging bago yung coolant ng sasakyan ko every 3 years, para mas konti yung mga bagay na iniisip ko na pwedeng mag-fail sa sasakyan ko. And one thing to remember when changing the coolant of your Toyota Fortuner, make sure na ang ilalagay mong coolant yung akma dun sa sasakyan mo, kasi maraming klase ang coolant eh. Dun sa Toyota Fortuner ko, if I remember correctly, ang nilalagay ko dun is super long life coolant. Yun yung kulay pink. Make sure na yun yung ilalagay mo, and hindi yung yellow na coolant or yung green, kasi mataas ang chance na magkaroon ito ng adverse reaction sa engine mo, which could lead to overheating. And also, sometimes kapag nangyayari yung mga instances na parang nagkukulang yung coolant ng sasakyan mo, make sure na lagi kang may dala at least 1 liter of extra coolant sa sasakyan mo, para kung saan ka mandatnan, meron kang pang top up. Bago pa man makarating ang diesel sa makina ng sasakyan mo, marami pa siyang dadaanan mula sa tangke. From the engine tank, dadaan siya sa fuel pump, and then dun sa fuel line mo, and then dadaan siya sa fuel filter, and after that sa injectors, and dun pa lang siya makakarating sa engine mo to be burned or to be compressed para ma-burn siya. And so napaka-importante ng fuel filter, kasi ang fuel filter, yan yung nagsasala sa mga impurities mula sa diesel. Lalo na kung nagpapagas ka sa gasoline stations na medyo hindi maganda yung quality ng fuel na binebenta nila. Kasi ang fuel injectors ng Toyota Fortuner natin, microscopic lang yung mga butas niyan. And so the diesel should be very fine para ma-convert siya into vapor kapag ini-inject na siya sa mga pistons ng sasakyan. And so kapag may nakalusot na impurities papunta sa fuel injectors, definitely masisira yung injector mo. And again, napakamahal din ng pagpaparepair ng mga injectors, kasi hindi naman kung sino-sino lang makakagawa niyan. Nagre-require yan ng mga specialty equipment to do that. Kaya naman the first line of defense in maintaining your fuel injectors healthy is by keeping your fuel filter clean. And to do that, kailangan nagpapalit ka rin ng fuel filter. In my case, nagpapalit ako ng fuel filter every 1 year. Also, aside from changing the fuel filter frequently or every 1 year, I also use diesel fuel injector cleaner. Yung fuel injector cleaner na to, nabibili ko siya sa Caltex din. So, ang ginagawa ko dito is every time na magpa-change oil ako, which is every 3 months, hinahalo ko siya sa isang full tank ng diesel.
And from there, it will do its work, which is dadaan siya sa fuel line na sasakyan mo, lilinisin niya, and then going to the injectors. Actually, added cost siya sa maintenance kasi nasa 450 pesos ata to. Pero for me naman, what's 450 pesos kung masisigurado ko naman na walang problema yung fuel system ng sasakyan ko, di ba? Wheels and tires. Actually, ito yung part ng sasakyan na napakadaling i-maintain kasi wala ka namang papalitan na pyesa dito, and actually even ikaw, you can maintain your wheels and tires. So one way to maximize your tires is to fill it up with the proper air pressure. In my Fortuner, parang ang sweet spot niya is yung 33 PSI. Kasi kapag mas nilambutan ko pa siya doon, napapansin ko na nagbabago yung handling niya. And kapag naman lumampas siya ng 33 PSI, since matagtag na nga ang Fortuner, mas nagiging matagtag pa siya kapag mas matigas na ang gulong. Another way para ma-maximize mo yung tires ng sasakyan mo is to rotate them every 3 months. So ako, sinasabay ko talaga lahat yan. So every time na magpapa-change oil ako, ipaparotate ko yung gulong ng sasakyan ko para pantay yung wear ng tires. And syempre, kapag nagpaparotate ka ng gulong, kailangan i-balance din yung mga tires na yan para mas maganda yung handling ng sasakyan mo. And lastly, since nasa service center ka na, make sure na ipacheck mo kung aligned pa ba yung mga gulong ng sasakyan mo. Kasi kapag hindi naka-align yung gulong ng sasakyan mo, mas mabilis maputput yung mga to. And dahil nga accelerated yung pagputput ng gulong dahil hindi siya naka-align, hindi mo ma-maximize yung mga wheels mo. Yung EGR ng Toyota Fortuner ko, napalinis ko siya nung nasa 120,000 kilometers na. Although I recommend doing it sooner kung ikaw man plano mo ipalinis yung EGR mo. Nung ako naman kasi pinalinis ko yung EGR ng Fortuner, although may carbon build-up siya, hindi masyadong makapal yung carbon build-up. Kasi ang napansin ko rin sa Toyota Fortuner ko, hindi siya masyadong mausok. And siguro, dahil nga hindi siya masyadong mausok, hindi masyadong nag-build up yung mga carbon dun sa EGR ng Fortuner. Make sure kung ipapalinis mo man ang EGR na sasakyan mo, dalhin mo siya sa taong may experience na, kasi marami ding parts na dinadaanan niya at maraming kakalasin para makapunta sa EGR. And kung hindi tama yung fitment ng mga parts na yon, kapag ikinasa pabalik yung EGR, isang area din yon para magka-failure sa sasakyan mo, which will also cost you money. Bukod sa PMS na nagfa-follow ng regular schedule interval, may mga parts din ng Toyota Fortuner or ng kahit ano pa mang sasakyan na kailangan mong palitan. However, yung mga ito, normally papalitan mo lang sila kapag yung lifespan ng isang bagay or ng isang part ubos na, or kung yung part mismo is nasa point of failure na siya. And yung mga wear and tear parts na to, I highly recommend bago pa mag-fail yung mga parts na to sa'yo, palitan mo na, kasi maaaring maging cause ito ng accident or probably mag-breakdown yung sasakyan mo habang nasa daan ka, which would call for the necessity of a tow truck, which is very costly. And so, para magka-idea ka kung ano na ba yung mga wear and tear parts na pinalitan ko sa sasakyan nito, eto sila. Ball joints and tie rods. Dun sa Fortuner review ko, actually nakalimutan kong i-mention ang mga to. Nagpalit na ako ng ball joints sa sasakyan ko and tie rods. However, dalawang klase kasi ang ball joints. Merong upper ball joint and merong lower ball joint. Ang pinalitan ko pa lang sa Toyota Fortuner ko ay yung lower ball joints, kasi upon checking, yun pa lang yung mga malapit na mag-fail. Yung mga upper ball joints ko, okay pa. And when it comes to the lower ball joint, twice na ako nagpalit nito. First is nung tumapak na ng 80,000 kilometers yung Fortuner ko. And then yung pangalawang instance na nagpalit na ako ulit ng lower ball joint was actually last week lang. Kasi upon checking, medyo may play na yung mga ball joints niya.
And syempre, as a preventive measure, mas minabuti kong palitan na yung mga ball joints kesa naman magka-aberya pa habang nasa long drive ako. And then we have the tie rods. Interestingly, sabay silang nasisira nung lower ball joints ko. So first time na nagpalit ako ng tie rod end is nung 80,000 kilometers ang Fortuner, kasabay nung mga lower ball joints. And the second instance na nagpalit ako ng tie rod end is nung nagpalit din ako ng lower ball joint. So sabay sila. These are actually amongst the parts of your Toyota Fortuner that you could monitor. Per my experience, kapag malapit nang mag-fail ang mga ball joints mo and tie rods, may sensation ka na nafe-feel sa manibela. Dun sa experience ko, when going high speed tapos nagpreno ka, makaka-feel ka ng vibration sa manibela mo. So that's one indication na may mali na sa suspension ng sasakyan mo. And then the second indication na medyo worn out na yung mga ball joints mo and tie rod ends is yung may naririnig ka na thud sound kapag going to a full stop. So make sure na mindful ka sa mga parts na yon kapag dinadrive mo yung Toyota Fortuner mo, kasi nga at 80,000 may possibility na kailangan mo na silang palitan. When it comes to the battery, nasa pang-apat na ako na baterya ng Fortuner. Yung pinakauna is yung nakalagay dito nung binili siya, and then after 2 years nag-fail yun, nagpalit ako ulit ng battery. That one lasted for about 2 years again. And then for my third battery, I tried a different brand. So yung tinry ko na brand is M-Track. Hindi sponsored to pero for me, napakaganda nung naging performance ng M-Track battery, kasi it lasted 5 years sa sasakyan ko bago ako nagpalit. And actually last week lang din ako nagpalit ng battery, which is M-Track din. I think one of the reasons kung bakit nagtagal ng 5 years yung pangatlong battery ng sasakyan ko is because at that time mas mindful na ako kung paano ko ginagamit yung sasakyan ko, kasi may mga tamang ways din naman to preserve your battery's health. Ngayon yung pang-apat na battery ko, as I mentioned, M-Track din siya. And for this battery, I tried a higher ampere. So ang ginagamit ko ngayon is I think it's 72 amperes na battery. Ang napansin ko naman ngayong mas mataas yung ampere ng battery na binili ko, mas maganda yung cranking ng sasakyan kapag ini-start mo siya. Mas mabilis ang redondo and mas mabilis siyang mag-start. So nabili ko tong battery na to, I think nasa 7,200 pesos lang ata. Tinrade in ko yung lumang battery na nag-deduct ng 400 pesos sa purchase price niya, kaya 7,200 ko lang siya nabili. So paano nga ba ma-extend ang lifespan ng battery ng sasakyan mo? Well, number one, kailangan limitahan mo yung pagpatay-sindi sa sasakyan mo. Pero syempre, hindi mo naman maiiwasan na patayin at sindihan mo ang sasakyan mo, di ba? So what I mean by this is that kung halimbawa may mga stopovers ka sa biyahe mo, such as bibili ka lang sa convenience store or magre-restroom ka lang, kung meron namang maiiwan sa sasakyan mo na makakapag-lock ng door kapag pagbaba mo, mas maganda iwanan mo na lang na naka-idle para ma-preserve yung battery health ng sasakyan mo. Kasi actually yung pag-start ng engine is very taxing for the battery. The second way para ma-extend yung lifespan ng battery mo is that kung magsasaksak ka ng mga accessories such as cellphones, para halimbawa mag-charge ka or mag-play ka ng music, or magsasaksak ka ng tire inflator, you turn on your car's engine para yung power draw ng mga accessories na yon hindi sila purely galing sa battery. Number 3, monitor your voltage. Yung Toyota Fortuner ko, which is a 2016 model, wala siyang voltmeter sa dashboard niya. So there is no way para makita kung ilang volts pa ba yung kaya ng battery ng Fortuner ko. To solve that problem, bumili ako ng car charger na merong voltmeter. And ang kagandahan, kapag meron kang voltmeter na sinasaksak mo lang dito sa cigarette lighter mo, every time na i-on mo yung ignition ng sasakyan mo, makikita mo kung ilang volts pa yung battery ng sasakyan.
And one indication kung malapit nang mag-fail yung battery ng sasakyan mo is nasa mas mababa, nasa 12 volts yung battery mo kapag naka-on ang ignition. Basically, you want 12.2 volts or higher para makapag-start ng maayos yung sasakyan mo. And the final tip para mas mapatagal yung lifespan ng battery ng sasakyan mo is to turn off your air conditioning kapag i-start mo yung engine mo. Kasi kapag naka-on agad yung aircon mo and yung fan ng sasakyan mo, nagdodraw agad sila ng power from the battery, which means kapag ika-crank na ng battery yung engine mo, mas maraming power yung kailangan para makrank niya, which means it's more taxing to the battery. And as time goes by, kaka-start and kaka-stop mo ng engine mo, yung weight na yon, it adds up, which leads to more deterioration to the battery. And speaking about electricity sa Toyota Fortuner, may nagtanong dun sa comment section kung nakapagpalit na daw ba ako ng alternator pulley sa Toyota Fortuner ko. So thankfully hindi pa naman. As I mentioned in my Toyota Fortuner review video, nakapagpalit na ako ng brake pads sa Toyota Fortuner ko. So yung front brake pads na to, nakapagpalit ako, I think nasa 140,000 kilometers na yung tinakbo ng Fortuner. And yung sa likod naman, yung mga drum brakes niya, hindi ko pa napalitan kasi makapal pa naman. Dun sa front brake pads, I tried a different brand which is Bendix, and I can say maganda naman yung performance nila. And syempre, it is worth noting na yung longevity ng brake pad ng isang sasakyan, depende rin yan sa driving habit mo. So in my case, medyo mas nagtagal yung mga brake pads ng sasakyan ko kasi I use engine braking when I want my car to run slower. So halimbawa, nagko-cruise ako sa highway tapos gusto kong mag-slow down lang na hindi naman abrupt, i-release ko lang yung gas pedal para ma-engage yung engine brake ng sasakyan, which means it will require less pressure sa brake, and it means kung mas konti yung pressure na i-apply mo sa brake, mas konti din yung wear sa brake pads mo. And syempre, lahat naman ng to, they add up as time goes by. So, mas napapatagal yung lifespan ng brake pads. Also, every 10,000 kilometers, nagpapalinis din ako ng mga brake pads ko and yung drum brake ko sa likod para mas maganda yung kapit ng preno kapag nagdadrive ako. Nandito na tayo ngayon sa part na kung saan we will discuss about the minor issues na na-encounter ko sa Toyota Fortuner throughout my ownership ng sasakyan na to. Siyempre, wala namang perfectong sasakyan, and that means na ang Fortuner natin may mga minor issues din siya na naranasan ko habang ginagamit ko siya. The first minor issue na na-encounter ko sa Toyota Fortuner is busted headlights. So 3 years pa lang yung Toyota Fortuner ko, napunti na yung right headlight niya. So kinailangan ko na siyang palitan. And then 2 years after masira yung headlight ng Toyota Fortuner, nasira naman yung fog lamp niya. So kinailangan ko na rin palitan yon. The second minor issue na naranasan ko dito sa Toyota Fortuner is yung aircon. Actually, the aircon itself is okay. Walang any issue yung air conditioning system ng sasakyan ko. However, yung parte ng aircon na nasira ay yung temperature knob niya na located dito sa may center console ng Toyota Fortuner. So yung temperature knob niya na to, I think 1 year pa lang ata sa akin yung Toyota Fortuner, nasira na siya. So kung mapapansin nyo, nauhugot siya. And at that time, ang naisip ko, it was just a very minor issue na parang kaya ko naman palampasin. And instead of arguing sa Toyota San Fernando na palitan yung part na yon, I just decided to no longer argue about it kasi it's very minor. And nagkagandahan naman dahil manual lahat ng control sa Toyota Fortuner, kahit nasira yung knob, na-adjust ko pa rin yung temperature kasi nga nag-work pa rin naman siya. Also related sa air conditioning ng Toyota Fortuner, napaka-importante din na magpalit ka ng cabin filter. Itong filter na to ay yung lumilinis sa hangin na dumadaan sa evaporator
ng air conditioning ng sasakyan mo bago niya ibuga yung malamig na hangin papunta sa'yo. So if you keep this air filter clean, it means mas efficient yung pagpapalamig ng sasakyan. And kapag nineglect mo naman yung air filter na to, pwedeng maging dahilan nito na mag-cause ng foul smell sa Toyota Fortuner mo, which you don't want. So ako, to keep my air conditioning running efficiently and para laging fresh ang amoy ng sasakyan ko, I change the air cabin filter every 6 months. Kasi it's just a minor part na napakamura lang din and napakadaling palitan na even ikaw kaya mo. The third minor issue na na-encounter ko sa Toyota Fortuner is yung glove box niya. So kung mapapansin nyo, yung glove box ng Toyota Fortuner ko hindi siya flush na naka-fit sa pwesto niya. Kasi yung glove box na to, nag-fail na siya about 3 years ago. So ang nangyari dito, yung pindutan niya para bumukas and sumara, parang na-stuck siya sa loob. Kaya hindi ko nabuksan yung glove box ko. I tried inserting the key, pero syempre yung key, it just locks and unlocks the glove box. Hindi mo siya matatanggal. I mean, hindi mo siya ma-open. And so, para makuha ko yung mga gamit na nasa loob ng glove box ko, nung time na nasira siya, napilitan akong forcefully buksan na lang siya. And syempre, kailangan ko siyang sirain. And that's why yung glove box ng Toyota Fortuner ko ngayon, may siwang siya. I also have no idea kung may nabibili bang glove box lang ng Toyota Fortuner. And syempre, kung glove box na yon na aftermarket na, probably hindi na siya kasukat nung susi ng Toyota Fortuner ko. So sa ngayon, hindi ko pa siya napapalitan. Perhaps in the near future. And yung final minor issue na na-experience ko sa Toyota Fortuner ko is yung clutch pedal niya. So as you may know, my Toyota Fortuner is a manual transmission. So parang 2 years pa lang ata yung Toyota Fortuner ko, narinig ko na yung pag-squeak ng clutch pedal ko. So every time I press the clutch, nagsasqueak siya. So kung paulit-ulit mo siyang naririnig, especially when driving in stop and go traffic, medyo nakakairita siya. Ang kagandahan naman, napakadali lang naman i-repair. In my case, nilagyan ko lang siya ng lubricant para ma-solve siya. And after that, wala nang squeaking sound. Just like what I said at the beginning, hindi ako eksperto. Pero nagawa kong panatilihin sa magandang kondisyon ang Fortuner ko. That's because you don't have to be an expert to keep your car running in great condition. All you need is to be mindful when using your car. Although sometimes nakaka-excite mag-drive, remember to dedicate some time to maintain your car. At sa panahon ngayon, napakarami nating mapagtatanungan. Nandiyan na si Google at ang napakaraming informational videos on YouTube. Siyempre, nandyan din yung mga trusted mechanics natin who selflessly share their knowledge and expert advice to us. But to me, the most important thing to keep your car in great shape is to know your car. And that means listening to the sounds it makes, paying attention to how it drives, and intentionally keeping track of its maintenance. After all, ikaw din naman ang gagamit dyan. So make sure that you can entrust your life to your car. This has been Enzo from AutoTune. Till next time.